po ang Panginoon sa buhay niyo. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Napaka-importante po sa ating pong paglalakbay ay ang ilaw po, no? Ay yung liwanag. Kasi lalo pag gabi, na madilim. Kaya nga nung umuwi kami ng province, tapos pag uwi namin, tingnan namin yung sasakyan, ang daming mga gamo-gamong nabangga. Kasi walang ilaw. Kasi hindi siguro nila nakita, no? Madilim kasi sa parting T-Flex, kung mapapansin niyo po. Sa mga lang yung tawag dito, sa may toll lang yung may ilaw. So napakahalaga ng ilaw, lalo kapag merong okasyon. Tama, 'di ba? Lalo pag Pasko. Kita po natin, 'di ba, yung sa mga City Hall inilawan na. Yung mga parol at mga Christmas tree. Meron po ba tayo dito yung pagpapailaw ng Christmas tree? December 1, meron ba 'yon? Dito sa atin sa Munti. Kayo po ba sa mga bahay niyo meron na? Wala pa? Meron na? May ilaw na? O yung naman, yung sa church naman, baka naman. Hindi sa inan niya na to. December na, ano? Maganda niya, wag niyo na kasing tanggalin. Ba't kasi tinanggal nung last year eh? Anyways, natutuwa tayo, nagagalak tayo sa mensahe ng Kapaskuhan talaga. Pero gusto ko pong dalhin po ang bawat isa sa atin. Medyo na-highlight na yung text na Isaiah 6 and 7. Medyo mag-focus naman tayo dun sa Isaiah chapter 1 to 5. Kung ano pa yung mapupulot natin na mga katotohanan patungkol dito. Tsaka yung previous na verse prior to chapter 9, pag-aralan din natin ngayong umaga. By the way, ngayong December ay ang pag-uusapan po natin na tema ay mabuting balita, hatid ng Kapaskuhan o kapanganakan ni Jesus. Sa umaga pong ito, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa darating ang Mesyas. So bago po yun ay mag-pray po muna tayo. Tayo po'y pumukit at yumuko. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Salamat po sa pagkakatipon ng iyong mga anak ngayong araw sa umagang ito. Ang hiling po namin ay bigyan niyo po kami ng karunungan na gagaling sa banal na Espiritu. We pray na kami po ay mag-feast sa iyong katotohanan at kami mabusog spiritually sa mga katotohanan na mapapakinggan po namin. Tulungan niyo po na tumibay ang aming pananampalataya po sa inyo. We pray na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, ay mag-eliminate, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Ma-apply po namin ito at magkaroon kami ng tamang pag-iisip ngayong Kapaskuhan. Panalangin po namin, anuman ang mga abala ay alisin niyo po. Makapag-focus po kami, ang aming isip, ang puso po namin sa iyo lamang. We pray na kami po, Lord God, ay mag-grow sa umagang ito. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So itong verse na ito ay familiar na po sa atin. Isaiah chapter 9 verses 1 to 7. So patungkol po ito sa propesiya o yung hula patungkol sa darating na Mesyas. Pero bago po yun ay gusto ko po muna tayong magbigay ng background. So ano po ba yung Book of Isaiah? O kilala po ba natin si Propeta Isaiah? Familiar po ba tayo sa kanyang buhay? So ngayong umaga, gusto ko muna bago tayo magpatuloy dun sa mga punto po natin, which by the way ay 3 punto lamang po yung ating pag-aaralan. Hayaan nyo po muna na cater ko po muna kayo dun sa kung ano yung context o yung overview natin patungkol sa Book of Isaiah. Alam niyo po, si Isaiah po ay naninirahan sa Jerusalem. Yung mga latter part ng kalahati ng kingdom, ibig sabihin yung matatapos na yung kingdom na period ng Israel. Dito nabuhay si Prophet Isaiah. At sinasabi niya yung mga sinabi sa kanya ng Panginoon on behalf of God. Sinasabi niya yung mga sinabi sa kanya ni Lord sa leaders ng Israel at ng Jerusalem at Judah. Siya ay nagsalita ng mensahe ng hatol ng Diyos. So, bakit ba hahatulan yung bayan ng Jerusalem o ng Israel? Bakit sila hahatulan? Kasi yung mga leaders ng Israel ay corrupt. Familiar po ba tayo sa corruption? May rebellion na nangyayari against dun sa covenant, sa tipan na ginawa sa kanila ni Yahweh. So may tipan, may covenant sila. So dapat ang kanilang pagsunod at ang kanyang allegiance at pagpapasakop ay sa Diyos.
Ngayon, itong kanilang katigasan ng ulo, ang kanilang pagrebelde, ang mga corrupt na leaders na ito, ay merong hatol ang Diyos na ang Diyos daw ay gagamitin yung dakilang imperyo ng Assyria. Kung inyong malalaman po yung history din ng Israel, sila po ay sinakop ng Assyria. And afterwards, nung sila ay nasakop ng Assyria, ay nagpatuloy pa. Meron pang sumakop sa kanila na mas dakilang imperyo ng Babylonia, no, the Babylon, para hatulan ang Israel, ang Jerusalem. Ngayon, kung sila ay magpapatuloy sa kanilang idolatry, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, o pagsamba sa Diyos-Diyosan, papahirap sa mga mahihirap, pag-oppress sa mga mahihirap, yun yung kanilang sitwasyon ng panahon na yun, ay sa kabila ng lahat ng ito ay may mensahe pa rin ng pag-asa. So nakakatuwa. Yung para magkaroon po tayo ng framework ng pag-iisip sa pag-intindi ng Book of Isaiah, ay meron po itong combination ng hatol ng Diyos, judgment. Palaging ganun yung tema ng Isaiah. May judgment, may message ng hatol ng Diyos sa bayang Israel, at may message din ng pag-asa. Palaging ganun. Ngayon, ang pag-asang ito ay naniniwala si Isaiah na balang araw ay fulfill ni Lord yung covenant niya, yung kanyang mga pangako sa bayang Israel, na magpapadala siya ng hari sa linya ni Haring David. Okay? So yung lahi ni Jesus Christ ay galing kay David, sa line ni David. Gustong establish ni Lord yung pag-ahari ng Panginoon Jesucristo sa line ni David. So sa God's kingdom niya, na-i-establish sa buhay ni Jesus Christ. Kung maaalala niyo po yun sa 2 Samuel chapter 7, dito po binanggit yung magiging lineage ng king na darating, which is si Jesus Christ. Na dadalhin niya sa pagsunod ang bayang Israel sa pagsunod sa tipan ng Diyos. So ito yung talagang gustong mensahe ng pag-asa ni Isaiah. Na ginawa ito, yung covenant na ito sa Mount Sinai, kung maaalala niyo yung Exodus chapter 19. So dito, alam niyo yun, yung kung pag Holy Week, di ba, yung kay Moses, di ba, maalala niyo yung tipan, kaya sa Mount Sinai, yung 10 utos. So yun, yung 2 tablets of stone. Ayan, Exodus chapter 19. Para itong covenant na ito ay hindi para sila ay parusahan. Alam niyo po yung covenant ng Diyos, yung tipan ng Diyos, ito ay ang intention ng Lord ay para pagpalain sila. I-bless ang bayan ng Israel, at the same time yung salvation dun sa covenant na yon. So magfo-flow dito yung blessing and salvation ng Diyos sa covenant niya. Hindi lamang sa bayan ng Israel, okay? So hindi lang sa bayan ng Israel, na-extend ito, yung promise na to, yung covenant na ito. Sabi dito, outward to all of the nations, gaya ng ipinangako ng Panginoon ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12. Ito yung lahat ng ito na pag-asa na ito ay sinasabi ni Isaiah sa buhay ng bansang Israel. Against din sa corruption and idolatry na nangyayari sa kanila noong panahon na yon. Ngayon, yung main section ng Isaiah ay meron tong vision ng hatol at pag-asa sa Jerusalem. Di ba? Yan dito ay ina-accuse niya yung mga leaders ng Israel sa kanilang pagrebelde, sa idolatry nila, yung injustices, kawalan ng hustisya sa paligid. At ito ay hahatulan sila sa pamamagitan ng pagsakop sa bayan ng Israel. So, alam niyo po, familiar po tayo dito, di ba? Kasi yung mga recent events natin na nangyayari sa mundo, familiar po ba tayo sa gera nangyayari sa buong mundo po ngayon, sa paligid po natin? Una pong pumutok na gera po ay sa pagitan po ng Russia at Ukraine. Alam po ba natin yon na merong gera? Tapos itong recent na gera ngayon ay sa Israel at sa Hamas, di ba? Mapapansin po natin. So ito yung picture ng naging resulta ng hatol sa panahon nila, sa panahon ng Israel, no? Sa panahon ng pamumuhay ni Isaiah. Ganito yung picture. Ano po ba yung picture na to? Yung parang merong kaguluhan, pero lahat ng ito ay symbolizing na pagpupurify sa kanila, kasi sa kanilang hindi pagsunod sa Panginoon, nais ng Diyos na sila ay linisin, 'di ba? Para magkaroon ng bagong Jerusalem na ang lahat ng magiging parte ng tipan na ito ng bagong Jerusalem ay yung mga nanatili sa pananampalataya sa Panginoon, sa Diyos.
at yung mga nagbalik loob sa Panginoon. May pag-asa pa, no? Sa mga nakakaranas nung panahon na ito ng kanilang sila ay sinakop, ay sila ay may pag-asa pa naman balik sa Diyos. Yun nga yung laging sinasabi ni Prophet Isaiah. At dito pag dumating yung pag-ahari ng Diyos sa bayan ng Israel, no? At magtitipon-tipon sila sa templo kasama lahat ng mga bansa at matututunan natin yung justice ni Lord. Familiar pa rin to kasi nung last month tinalakay po natin yung pag-ahari ng Panginoon, di ba? So sa pag-ahari ng Diyos ay merong hustisya, merong pag-asa, meron ding kapayapaan, universal peace. Merong peace sa buong mundo. At ito ay maglalas to eternity, di ba? Yan yung basic na storyline ng Isaiah. Merong purifying judgment, no, na maghahantong sa New Jerusalem, na nagko-compose yung bayan ng Israel. Pag sinabi nating bayang Israel, kasama po tayo doon, mga hentil, mga Gentiles. Kasama po tayo doon sa all nations na binabanggit dito. Ngayon, yung center ng section ni Isaiah, sino ba si Isaiah? Sige, ipakilala ko rin po muna sa inyo. Naalala niyo si Isaiah yung nakakita siya ng seraphim? 'Di ba? Yung angel, nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Naalala niyo 'yon? Tapos yung pinaso yung dila niya. So makikita pa rin natin dito yung pag-purify ng Diyos. Instead na siya nung nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos ni Isaiah, na-realize niya kung gaano siya kamakasalanan, kung gaano siya yung pagkukulang niya sa Diyos at ang bayan ng Israel. Katapusan na niya nung panahon na yun, yung nararamdaman niya eh. So pag nakita po natin ang kaluwalhatian ng Diyos at nakita po tayo na meron tayong kasalanan, ay automatic yun. Death na yung ating makasunod na mangyayari. Pero hindi po in-spare ng Lord ang buhay ni Isaiah kasi gagamitin siya ng Panginoon para i-deliver yung mensahe ng pag-asa. So instead of siya ay patayin, ay siya ay pinurify ng Lord. Parang i-symbolize na purify yung kanyang buhay at alisin ang kanyang kasalanan. At dito ay ipahayag niya yung mabuting mensahe ng pag-asa, yung paparating na hatol ng Diyos. Pero alam nyo, yung nangyari, instead na, hello, nandito pa ba kayo? Instead na, alam nyo, na nag-share ng gospel, nag-share ng mabuting balita, instead na sila ay makinig, ano nangyari sa bayang Israel? Ano sa tingin nyo? Sumunod ba sila? Nakinig ba sila? Hindi, lalong tumigas yung kanilang puso. Instead na sila ay makinig, ay tumigas pa yung puso nila. No, kakaiba, no? Yun yung nangyari. Pero nagtiwala pa rin si Isaiah sa plano ng Diyos sa kanilang bayan. Ngayon, i-picture niyo po yung puno na pinutol. Ganun po yung sitwasyon ng Israel. So, pinutol na puno, tapos may natira na stump, yung pinagputulan, di ba may ugat pa yon sa lupa? Ganun yung sitwasyon nila, pinutol sila. So, bukod dun sa pagputol sa kanila, it symbolizes yung pananakop ng Assyria sa kanila at ng Babylon. Tapos sinunog pa yung stump na yon, diba? Pero may sisibol na bagong seed, yung holy seed, diba? Merong tutubo na sasanga ulit dun sa puno na yon. Ano ibig sabihin ng holy seed na yon? Yun yung magsusurvive pa rin yung lineage ng kingdom ni King David. Na nakuha po natin ibig sabihin. Ganun yung picture ng bayang Israel. So si Isaiah, kinonfront niya si King Ahaz. Nung panahon na yun, si King Ahaz yung pangalan pa lang, hindi na, hindi na pagkakatiwalaan no? So si King Ahaz, so talagang ito yung hari na yun, siya yung hari, tas ano yung mga problema nila, may idolatry, di ba? Merong oppression sa poor, di ba? Ganun yan, merong injustices. Familiar tayo, no? Sa bayan ba natin may nararanasan tayong corruption, injustices? Pag sa mga mahihirap, yung mga mahihirap lalong pinapahirapan, ganto yung pinagdadaanan nila. Tapos may merong pananakop pa galing sa ibang bayan. So kinonfront ni Isaiah si King Ahaz, descendant din naman to ni King David, no? Siya yung hari ng Jerusalem that time. In-announce ni Isaiah yung kanyang pagbaba dun sa kanyang kingdom o yung downfall niya. Na ang great empire ng Assyria ay puputulin ang bayang Israel at i-devastate yung land pero merong pag-asa. Yun yung mensahe ni Isaiah. Dahil ipinangako ng Diyos kay Haring David, yung covenant na ito, no, ay talagang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. At itong king na to, na bagong king, mapapansin natin yung mga previous chapter ng Isaiah. Inaano ko po kayo dun sa chapters 1 hanggang sa leading natin hanggang chapter 8.
kinukwento ko po sa inyo. Yung darating na king na ito ay pangalan niya. Hulaan po natin anong pangalan na sinasabi ng Lord sa buhay ni Isaiah. Kilala po natin yan. Pastor po natin yan. Ang pangalan ay, ano, pakilakasan? Emmanuel. Yan, which means God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. So, yan yung darating na king. So, siya yung magro-rule sa atin. O, papakita niya sa atin yung tunay na justice, yung pagmamahal sa mga mahihirap, yung pag-akay din sa mga karatig ng mga bayan, all nations. So, parte ng plano ng Diyos ng pagliligtas. So, ayan yung ay Book of Isaiah. So, meron tayong clear understanding kung paano natin i-approach yung pagbabasa natin ng Book of Isaiah. Tinutulungan po natin ng bawat isa na maunawaan po ang Book of Isaiah. So may hatol ang Diyos dahil ang Israel ay nagkasala. So ano bang kinalaman natin dito? Puro Israel naman pala yung pinag-uusapan natin. Okay, tapos na po tayo dun sa overview natin sa Isaiah. Okay pa po ba kayo? Okay pa. Merienda na kaya muna. Siya dumaba yung natin, background. So, isa-isayin na natin yung ating mga punto. 3 punto lang po yung pag-uusapan natin sa umagang ito. Ngayon, ang unang punto po natin yung ang dating buhay. So, kaya ko sinasabi yon yung background ng Israel kasi gusto po natin na makareflect tayo sa buhay nila. So, hindi naman talaga tayo Israel, pero bayang Israel, pero tayo inari din ng Diyos. No? Sa pagsampalataya natin, ikinabit tayo dun sa sa sangay, so yung Gentile. So yung lahat ng covenant na patungkol sa Israel ay carry din po natin. Kumbaga natatamasa natin yung benefit na to. So yung dati nating buhay. So bago yung chapter 9, sige, basahin natin yung verse 1. Sabi dito, ngunit napawi na ang dilim. So maganda na to di ba? Message of hope na yung tono niya. Di ba? Sabi, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. So ano ba yung verse bago yan? Yung chapter 8 verse 22, sabi dito, igagala nila ang kanilang mata sa lupa, ngunit wala silang makikita kundi kaguluhan at kadiliman. Isang nakakatakot na kadiliman kung saan sila itatapon. So yun yung sitwasyon ng bayang Israel. Ay gagala nila yung mga mata nila sa lupa, wala silang makikita kundi kaguluhan at kadiliman. Kaguluhan at kadiliman, isang nakakatakot na kadiliman kung saan sila itatapon. Hindi ko pa naranasan yung gera, pero whenever na nakikita ko yung balita natin sa bayang Israel, yung mga inosenteng mga bata, no, yung mga pamilya nila, yung split seconds lang, yung nakatayong gusali ay guguho na lang bigla. So mapapansin nyo yung picture na to na binabanggit sa Isaiah chapter 8 verse 22, yung kada igagala natin yung mga mata natin, na makita natin yung mga tao ay namimigati sila. No, grabe yung problema nila. Malamang hindi nila nawalan sila ng mahal sa buhay. Malamang sa kanilang at the very moment na namatay yung kanilang mahal sa buhay na witness nila, sumabog o kung ano man, may sunog sa paligid, may kera, may siren sa paligid, umuugong yung mga siren. So ganun yung sitwasyon ng kanilang buhay nung panahon na ito. And sabi dito, sa 2 Kings chapter 15 verse 29, ito yung sinasabi na yung gloom or yung former time na sinasabi. Kasi itong message ng chapter 9 verse 1, na yan magaan-gaan na yan. Pero yung former time na binabanggit dito, 2 Kings 15:29, sabi dito, sa panahon ng paghahari ni Peka, ang Israel ay isinalakay ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria. Ayan yun, yung Assyria. At nasakop nito ang Ijon, Abel-Bet, Maaka, Janoa, Kedes, Hazor, Gilead at Galilea at ang buong Neftali. Napansin nyo yung mga bayan na sinabi doon. Dinalan niyang bihag ang lahat ng naninirahan doon. So yung dalawang bayan na yon na sinasabi, yung Neftali at Galilea dito, yung binabanggit dito, ay parte po yan ng bayan ng Israel. So yung Galilee of Nations naman na tinutukoy dito, yung mga Gentiles, so yung borderline, no? Na dito naninirahan yung mga poorest of the poor. Sila ay nakakaranas ng oppression ng kingdom, no, ng Israel. So, bakit ko po sinasabi dito yung former time nila? Makaka-reflect po tayo dito bagamat hindi po tayo nakakaranas ng gera ngayon. Amen? Hindi tayo nakakaranas ng gera. Pero kung ating papansinin, kung ating igagala yung ating mga mata, ano yung area ng buhay natin ngayon yung
punong-puno ng kadiliman. So, imagine po natin, saan po tayo ngayon namumblema, ano po yung mga struggles natin sa buhay. Yung dating buhay nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, imagine niyo po yung buhay nang wala ang Diyos. 'Di ba? Madilim po. Tama po ba? Pag iniisip po natin ang buhay po natin na wala ang Diyos, ay punong-puno po ito ng kadiliman. Wala po tayong makita na pag-asa. No, lagi po talagang pabalik-balik lang din yung problema natin. Ito yung former time natin, yung dati nating buhay nung wala pa tayong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, yung buhay natin ay parang wala talaga tayong makitang pag-asa. Yung former time natin, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, ay punong-puno ito ng kadiliman. Anong kadiliman natin sa buhay? Isipin po natin, sa area ba to ng pamilya? Nakakaranas po ba tayo sa ating family up to now? Di ba, mapapansin po natin, kung tayo nakakilala lang sa Panginoon, tingnan naman natin yung buhay ng ating mga kapamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ano nakikita po ninyo sa kanila? Punong-puno ng kadiliman. Tama, di ba? Makita po natin na kahit anong ginagawa nila ay talagang hindi nagre-resulta ng magagandang bagay. Kasi wala nga pagkakilala sa Panginoon Jesucristo ay madilim. So yung effect ng buhay na walang pagkakilala sa Panginoon Jesucristo, walang tunay na pagbabago. Amen? Ang tunay na pagbabago ay nanggagaling kay Kristo. Wala pa silang liwanag sa kanilang buhay. At dapat ito yung ating maging motivation sa ating mga buhay. Maging drive po natin to sa ating mga buhay. Kapag nakakita pa tayo sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang tao na yun ay punong-puno ng kadiliman sa kanyang buhay. Kailangan niya si Kristo. Amen po? Amen. Pag tinignan po natin yung kaibigan natin, concerned tayo sa kanya, pero wala siyang pagkakilala sa Panginoon Jesucristo. Ang buhay niya, mga desisyon niya sa buhay niya, hindi pa rin makakatulong para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. So, mga kaibigan po natin, makakakilala natin, ayan yung resulta ng buhay ng walang pagkakilala sa Panginoon. Merong dilim na bumabalot sa kanyang buhay. Ngayon, pangalawang punto po natin, pag-usapan naman natin, yung kaibahan sa ating pag-unawa sa Kapaskuhan. Yung kaibahan sa Pasko ng isang Kristiyano. Pag-aralan pa rin ulit natin, gamitin natin yung verse pa rin. Isaiah 8:22. Igagala nila ang kanilang mata sa lupa, ngunit wala silang makikita kundi kaguluhan at kadiliman. Isang nakakatakot na kadiliman kung saan sila itatapon. Ngayon, ang kaibahan ng Pasko natin ay meron tayong pag-asa. Isaiah chapter 9 verses 1 and 2. Ang sabi dito, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Neftali. Ito yon yung bayan na sinasabi kanina. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan at sa Galilea sa mga Hentil. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. So dito naman, yung kaibahan ng Pasko natin, di ba? Ganito yung contrast na binabanggit dito. Maraming contrast. Ang sinasabi dito, merong kadiliman. Di ba? Pero napawi na ang dilim. Sa verse 1, sinabi doon. Anong contrast pa na binanggit dito? Verse 2 naman, chapter 9, verse 2. Nakakakita ng isang maningning na liwanag. Ang contrast noon, bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Tapos, meron pa ditong lupain balot ng dilim. Sumikat na ang liwanag. So, tatlong bagay yung contrast dito ng kaibahan ng ating Kapaskuhan. Ang tunay na diwa ng ating Kapaskuhan sa pag-unawa natin ng mensahe ng Kapaskuhan, sa dilim ng ating buhay, pinalitan ito ng Diyos ng kaluwalhatian. Na pag meron tayong pagkakilala sa Panginoon, ito naman yung buhay natin ng may kadiliman, pinalitan niya ng liwanag. Yung buhay na merong malalim na kadiliman, sumikat na ang liwanag. So mapapansin po natin na ang tunay na Kapaskuhan ay punong-puno talaga ng ilaw, ng liwanag. Ng liwanag ng Pasko, di ba? Ang nagsindi nitong ilaw. Walang iba kundi ang Panginoon. So napapansin po natin na pagka meron talaga tayong tunay na pagkaunawa ng Kapaskuhan, ang solusyon ng kadiliman ng mundong ito, ang dilim, ang kadiliman, ang malalim na kadiliman, ay walang iba kundi ang liwanag ng Diyos. Amen po ba? Parang napaka-cliche ng pakinggan, no? Pero
Alam niyo po, ito yung liwanag na aasam-asamin mo kung ikaw yung galing sa gera. No? Kung ikaw ang bayan naka-experience ng war, no, ng gera, siguro tanungin na lang natin yung mga ninuno po natin sa mga naka-experience ng gera, pero ewan ko kung buhay pa sila. So wala na, no? Papalipas na yung generation na yun. Pero for sure, yung trauma na na-experience nila nung panahon ng gera, naglulong sila ng kapayapaan. Naglulong sila ng kapayapaan. Ganun yung kanilang yung desire nila na makaalpas na dun sa sitwasyon ng kanilang buhay na punong-puno ng dilim, ng takot, ng kapigatian. Diba? Gusto mong lumiwanag na sumikat na yung araw na parang bagong pag-asa na ulit. Yun yung inaasam-asam ng bayang ito. So kapag tayo naman sa ating buhay, diba kapag tayo nalulugmog sa problema po natin sa ating mga buhay, inaasahan natin, inaasam-asam natin yung araw na darating na wala na yung mga problema natin. Ganun po ba? Meron po ba tayong ganong desire sa buhay natin? Nangangarap tayo na someday yung problema natin, mawawala na siya. Of course, naghahangad tayo ng ganun kasi napakahirap na mamuhay sa kadiliman. Amen po ba? Napakahirap na mabuhay. No? Hindi natin alam kung saan tayo lalakad. Meron ba dong panganib? Diba? Meron ba doon mababangis na hayop? Diba? Meron ba doon tinik? May mabato ba doon? Hindi natin alam kasi madilim eh. Diba yung tinatakak natin na daan na madilim? May bangin kaya doon? Sa dulo kaya nun may bangin? Kasi walang ilaw. So, ang buhay natin kapag hindi tayo guided ng liwanag ng Diyos ay mapapahamak po tayo. So, lagi nating isipin, intindihin yung kaibahan ng Pasko ng isang Kristiyano. Amen po ba? Na ang Pasko natin ay hindi lang to seasonal. Diba? It is a lifestyle. Amen po ba? Our Christmas is not just seasonal. It's a lifestyle. Araw-araw meron tayong liwanag na natatamo galing sa Diyos. Amen po? Nararanasan natin yung pagliwanag ng buhay natin, yung area ng buhay natin. O sige, meron ng naliwanagan sa area ng buhay natin. Yung puso mo ba? Naliwanagan na ng pagpapatawad. Amen po? Diba yung puso natin, kung nagdidilim pa yan ng mga ating mga hinanakit, mga sama ng loob po natin, bilang isang Kristiyano, pag-unawa ng tunay na diwa ng Kapaskuhan, dapat magliwanag yung ilaw ng Diyos sa ating mga puso. Amen po ba? Yung ating mga pag-iisip na punong-puno ng pagdududa, punong-puno ng pag-aalala, madilim na parte ng ating buhay. Kailangan natin ng liwanag ng Diyos sa ating pag-iisip na punong-puno ng clouded tayo ng problema, ng anxiety, ng kawalan ng tiwala, ng pagdududa. Kailangan ng liwanag ng Diyos ng ating pag-iisip. Amen po ba? Diba? Sa ating pag-aaral. So hindi natin alam kung anong magiging natin, career natin in the future, medyo clouded pa. Ipagkatiwala natin ng Diyos, hayaan natin ang liwanag ng Diyos ang magnigning sa ating mga career sa buhay. Amen po ba? Sa ating mga pag-aaral. Totoo po yan sa ating pamilya. So di ba yung nakaranas na po ba kayo ng isang araw sa pag-uwi niyo sa bahay niyo, parang hindi kayo excited? Parang ang dilim-dilim, Pero kapag in-acknowledge natin yung presence ng Diyos sa pag-uwi natin sa bahay, iisang tabi natin yung mga yung mga bagay na yun kasi nauunawaan natin na ang Diyos, pinagkakatiwala natin sa Kanya yung problema natin sa bahay. Amen po ba? Ang hirap nun yung kapag tayo umuwi sa ating tahanan, ang laging iniisip at sinasapuso po natin yung mga bagay na hindi nagagawa ng mga kapamilya po natin. Alam niyo po yan, Yung mga ina-expect po natin sa bahay, di ba? Parang mas pipiliin mong magalit, pupunahin mo lahat ng yun, di ba? O, di sira na yung yung buong araw mo. Hindi ko naman sinasabi po na huwag niyo pong punahin yung mga maling nakikita niyo sa tahanan niyo. Di ba? Pero yung understanding ng ang ating Pasko, dapat hindi tayo namumuhay sa dilim. Amen po ba? Hindi tayo namumuhay sa dilim. Hindi dapat nananatili yung ating mga sitwasyon sa ating buhay. Alam natin na ang Diyos kaya niyang isolve yan. Amen po? Yan, yung mga dilim natin sa mga buhay natin, kailangan natin liwanag ng Diyos. From gloom to glory. Gusto ko pa kayong bigyan ng malalim pa na pag-unawa. Alam niyo po, hindi naman nangyari agad to sa bayan ng Israel. Yung sinasabi ko sa inyo yung ang Diyos ay magbibigay ng ilaw sa atin. 'Di ba? Maaari nga hindi natin sa lifetime po natin Maaari hindi natin ma-experience sa lifetime natin. Pero kikilos ang Diyos. Amen? Etong nangyari na ito ay pinaprophesy ni Prophet Isaiah sa Israel
Bago nangyari yun, 600 to 700 years bago natupad yung hula. No? 600 to 700 years. Pero alam nyo, actually, na-experience na nga natin talaga yung light eh. Kasi itong prophecy na ito ay dumating na ang Panginoong Yesus eh. Amen? Dumating na siya eh. Diba? Hindi naman natin iintay yung pagdating ng Panginoong, yung unang pagdating ng Panginoong Kristo, yung kapanganakan niya eh. In fact, kasama na natin siya sa ating buhay, sa ating pamumuhay dito. Kailangan na lang natin i-acknowledge yung mensahe ng katotohanan na siya ay dumating dito sa lupa upang iligtas ang bawat isa po sa atin. Amen po? Ayan yun, natupad na yan. Ngayon, sa pangatlong punto po natin, ang diwa ng ating Kapaskuhan. Ano ba yung diwa ng Kapaskuhan? Ito na yon, yung laging Christmas text natin. Verses 6 to 7. Sabi, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. So ito yung mensahe ng Kapaskuhan. So ito nakakalungkot nga sa bayang Israel, hindi pa rin nila ina-acknowledge itong verse na ito na 6 to 7 na ito, Isaiah chapter 9. Hindi nila ito kinikilala na si Jesus Christ itong tao na ito. Pero sa atin na naliwanagan tayo ng katotohanan ay pinapakita natin at pinapahayag po natin yung mabuting balita na natupad na ang inuhula ni Prophet Isaiah ng kapanganakan ng ating tagapagligtas. Isang sanggol na lalaki para sa atin, which is si Jesus Christ. Alam niyo po, sinabi rin ito ni Lord sa Matthew chapter 4 verses 12 to 17. Kung bubuksan niyo po or ililista sa inyong mga notes, Matthew 4, 12 to 17. Sabi, nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazareth na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea. Familiar na kayo dun sa mga binanggit natin kanina, na sakop ng Zebulun at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah, lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daanang papunta sa lawa sa ibayan ng Hordan, sa Galilea ng mga hintil. Diba? Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Ang mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuro niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Amen. Diba? Papuri sa Panginoon. Kung gaano ka-accurate yung Isaiah chapter 9 verses 6 to 7, ay ibinanggit din ito sa Matthew chapter 4 verses 12 to 17. The exact prophecy sa Panginoong Kristo ay dito kinote yung prophecy na yon at yung fulfillment ng Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. So makikita po natin yung tunay na diwa ng Pasko, ang Diyos totoo sa kanyang mga pangako. Amen? Ang Diyos totoo sa kanyang pangako ng pagliligtas. Kung gaano katotoo yung pangako ng Diyos ng paligtasan, ng pagdating ng Mesaya sa ating mga buhay, 'di ba? Yung kanyang paghahari sa ating mga buhay, ay ganun din po katotoo yung hatol ng Diyos. Hindi pa po iyon nawawala. Muling sinabi dito ni Jesus, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Nakuha po natin yung ibig sabihin, ang Diyos ay seryoso sa kanyang hatol. Yung kanyang hatol ng pagpuksa sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, ay totoo pa rin po yun. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos, hahatulan pa rin niya ang mga taong walang pagsampalataya sa Diyos. Kaya nga, yung hatol na ito ay nananatili. Pero yung hatol na ito, meron pa rin pag-asa. So, conforme na lang po sa ating view. Kung ikaw ay nasa panig na ng pag-asa, naintindihan mo yung mensahe ng Diyos, dapat lagi natin din tandaan na meron pa rin hatol ang Diyos. Amen po ba? Diba? At kung tayo naman yung nakakaranas naman ngayon ng hinahatulan tayo ng Diyos, nakukonvict tayo sa kanyang mga salita, kapatid, may pag-asa pa, pwede ka pang magsisi sa Diyos. Amen po? Maari pa rin tayong manumbalik sa Kanya.
No? Maaari pa rin tayong magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan. So ito po yung malinaw na mensahe ng mabuting balita para po sa atin. No, nanais po natin na palagi po nating isa puso at isa isip ang diwa ng Pasko. Ito po ang diwa ng Pasko natin, mga Kristiyano naniniwala sa Panginoong Jesucristo. So hindi lamang po ito pang December yung message. Pwede din Holy Week. Hindi, lahat 'yan, no? Yung reason ng season si Jesus Christ. So hindi lang sa season, reason for all season, 'di ba? Mas bongga 'yon. Ang Lord ang season for all reason for all season. 'Di ba? Sino ba yung na 'yon? Sino? Ate B. Si Ate B, 'di ba? Siya yung star of all season. Actually hindi, si Lord ang star of all season. Amen. Grabe siya, no? Masyado siyang nagnanakaw ng ng liwanag ng Diyos. Biro lang po. So siya ang reason for all season, si Jesus Christ. Ito yung tema ng Kapaskuhan. So 'di ba? Ito yung dapat lagi nating isaisip. Hindi po yung kapag Pasko ay nag-expect ka ng regalo. Birthday mo ba? Di mo birthday pag Pasko. Amen? To yan, di mo birthday. Sino dapat bigyan ng regalo? Si Lord. Di ba? Si Lord ang dapat bigyan. So dapat talaga to is a season of giving. Di ba? Acknowledging na sa ating pagbibigay ay si Lord yung binibigyan natin. So tayo po ay ine-encourage na tayo ay magbigay. No, magbigay po tayo ng regalo sa ating Panginoon. Hindi lamang ngayong Kapaskuhan, kundi all throughout the season, no. Talagang 365 days, buong taon tayo talagang laging nagbibigay sa Diyos at siya yung unang nagbigay po sa atin. So, in conclusion po natin. So, ano ba yung conclusion natin? Yung pagbabago ng ating pag-iisip. So, ito, gusto kong gamitin yung 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. Related pa rin po ito dun sa ating tema ng Marami po kasing nakakabit na verses yung Isaiah chapter 9, 1 to 7. So, sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. Patungkol po ito sa nabago ng pag-iisip, no? Ganito na dapat. Tungkol sa kaligtasang ito, ayan, yung binabanggit sa Isaiah chapter 9. Masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo, sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa kanila mula sa langit. Ito na. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Amen? Diba? Maging ang mga anghel sa langit nananabik na maunawaan yung mensahe na ito na pinapahayag po natin. Amen? Ganoon yung kanilang excitement. So, ngayon po sa atin pong pagbabago ng ating pag-iisip, ay dapat yung excitement ay araw-araw sapagkat hindi na revealed na yung prophecy, amen? Na ipahayag na, natupad na. 'Di ba? Dumating na ang Kristo. 'Di ba? Ano sasabihin, ano yung title ng Panginoon Jesucristo? Siya ang ibibigay sa kanya ang pamamahala. Siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. No? Ang paghahari ng Diyos ay punong-puno ng kapayapaan. So ipagbabago ng pag-iisip, kapatid, kung ikaw ay nakatanggap na ng mensahe ng Panginoong Jesucristo ng kaligtasan, sapat na, may kasapatan ang regalo ng Diyos. Amen. Madami sa atin ngayong Kapasko nagde-desire ng regalong makakamit po natin, pero gusto kong paalalahanan ng bawat isa, mga kapatid. At even yung mga anghel na nagagalak na matupad yung mga maunawaan yung katotohanan ito, ay meron po tayong privilege na maunawaan ang katotohanan ito. We are really privileged na matanggap din yung regalo ng kaligtasan ng Diyos. Kaya kung ako ang bawat isa sa atin, ang nais ko pong, hinihimo ko po yung bawat isa sa atin na ang season ng Kapaskuhan ay wag po tayo mag-expect masyado ng regalo matatanggap po natin. Hindi po yan ang pag-iisip ng isang Kristiyano. Amen po ba? Dahil ikaw na mismo, natanggap mo na yung regalo. No? Na hindi naman talagang karapat-dapat para sa atin, pero binigay po sa atin ang regalong ito.
Ngayon, para po naman sa mga kapatid po natin na hindi pa nauunawaan ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos, ay hinihimok kita na meron pang panahon na magsisi. Diba? Meron pa tayong panahon ng pagsisisi, tanggapin ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos na nanggagaling sa mga salita niya. Ito yung pagkakataon na tanggapin natin ng tunay sa ating mga puso at maunawaan ang katotohanan ito. At dito na po tayo magwawakas. Ang ating pong mensahe ay ang darating ang Mesyas at dumating na ang Mesyas. Amen po ba? No? Ang kapanganakan ng Panginoong Kristo ang nagbibigay po sa atin na sa ating dating pamumuhay na punong-puno ng dilim ay pinalitan po niya ng liwanag, na tayo po bilang mga Kristiyano ay iba ang ating pananaw patungkol sa ating Kapaskuhan sapagkat tayo ay nakaramdam at nakaranas ng tunay na diwa at kasapatan ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon Kristo. Wala na po tayong hahanapin pang iba kung ang Diyos ay nasa ating buhay. Amen po. With that, tayo po ay sama-samang pumikit at manalangin. Diyos, Ama naming makapangyarihan po sa lahat. Lord, maging ang mga anghel ay nananabik na maunawaan ang katotohanan na ipinapahayag ngayong umaga. Lord, maraming salamat sapagkat binigyan niyo po ng pribilehiyo ang iyong mga anak sa Cornerstone Christian Community Putatan upang malaya po namin mapakinggan ang mga katotohanan ito. Panalangin po namin na ikaw pa rin po ang kumilos, bagaman na ipahayag na ang iyong mga salita, ay makapag-minister ang banal na spirito na kumilos sa aming mga puso't isipan upang mas lalo pang maunawaan ang mensahe ng hatol sa aming mga buhay at ang mensahe ng pag-asa na instead na kami ay hatulan ng kamatayan, ay binigyan mo kami ng buhay. Lord, marami pong salamat. Pinupuri ka namin, Panginoon. Kami po ay nagagalak sapagkat ang regalo na hindi naman po, Panginoon, karapat-dapat namin matanggap ay ibinigay mo. Kusa mong ibinigay ang iyong buhay. Lord, ikaw ay pinanganak dito sa mundo upang kami ay iligtas. Salamat po sapagkat ay ikaw ang Diyos na nag-offer, Panginoon, ng walang hanggang kapayapaan. Lord, sa aming pong buhay na punong-puno ng kadiliman, aming pamilya na punong-puno ng kadiliman, ikaw po ang magliwanag. Lord, sa aming mga Kristiyano, Panginoon, na nakakaunawa ng katotohanan ito, gamitin namin ang iyong ilaw upang magliwanag ang aming pag-iisip. Gamitin namin ang iyong ilaw upang magliwanag ang aming mga puso. Gamitin namin ang iyong ilaw upang magliwanag ang aming mga pag-aaral. Gamitin namin ang iyong ilaw upang magliwanag ang aming pamilya. Upang magliwanag po ang aming mga trabaho, upang magliwanag, Panginoon, ang mga paligid po namin. Tulungan niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak na maging asin at ilaw ng mundong ito. Marami pong salamat sapagkat sa biyaya mo, Panginoon, kami mga naligtas, O God. Pinupuri ka namin. Sa Kapaskuhan na ito ay maisantabi ang isang puso, Panginoon, na materialistic, Panginoon, na isip at puso. Maisantabi ito, Panginoon. Maisantabi din, Panginoon, ang aming mga bagay, Panginoon, na worries po namin at mga takot po namin, maisantabi ang lahat ng ito. Maging, Panginoon, ang mga hinanakit ng aming mga puso ay maisantabi ang lahat ng ito at pagalingin niyo po, Panginoon, ang mga pusong sugatan. Pagbigyan niyo po, Panginoon, ng wisdom ang mga isipan na naguguluhan, O God. Lord, mag-take over ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po. Pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Tayo po magsabi ng Amen. Amen. Ngayon naman po,